Yeah, good morning, Igan Arnold and Miss Connie. Magandang umaga sa ating lahat. Senador, nakapanayam namin si Senador Rodante Marcoleta, yung BFF mo. Ang binabanggit... Ay, sorry po. Tama. Yan din ang tawag ko sa kanya. Ang sabi po niya rito, kaya hindi siya pumipirma, kasi diniretso na namin galit ka sa corruption, ba't di ka pumirma? Ang sinasabi niya, partial report lang daw. Gusto niya yung buo. So, pakipaliwanag po, anong halaga nitong partial report? Kaya baka maraming ibang senador ang hindi makapirma dahil hindi siya buo, or may mga senador na sangkot na gusto rin nilang proteksyonan. At yung iba nagkampihan. Oh. Yeah, alam mo Arnold, Miss Connie, importante yung partial report kasi yung complexity at saka yung lawak ng sakop ng investigasyon. So kung hindi natin hahatiin at ipo-full report natin, napakahaba. Yun nga lang partial committee report, nasa 400 pages na. Wow. Kaya nga yung kahapon na dineliver ko via a privilege speech, synthesized version lang yun eh. Naku. Ang haba na rin halos 1 oras. Imagine kung full report at hindi ko hatiin, baka 2 oras ako doon sa floor na nagde-deliver ng committee report. Yun ang una. Pangalawa, hindi katwiran yung hindi pipirma. Dahil ang kanyang katwiran, hindi sa iba-iba yung kanyang rason o katwiran. Ang sinasabi niyang reason kung bakit hindi siya pipirma, ang pinadala ko daw lang sa office niya yung PDF copy. 400 pages, kung bawat senador, bawat miyembro ng komite, papadalan ko ng tigit-tigis ang hard copy. Di ba mas convenient, mas tipid pa sa papel kung padala mo na lang sa ng portable document format. Na sa ganun, kung nagpa-interpolate lang ako kahapon, magsasuggest ako, mag-donate ako ng iPad sa kanya para doon niya basahin Alam mo, hindi katwiran yun yung saan daw siya pipirma. Nasa amin yung sinabihan namin yung mga staff ng mga senador, nasa amin yung hard copy. At kung ready silang pumirma, nabasa na nila yung file, dadali ng staff namin sa kanilang opisina para pirmahan nila. At saka dating practice na ito Hindi naman ito first time First time niya. Na talaga pinapadala sa amin, soft copy. Okay. Senador, kung hindi kayo nakakuha ng majority na signature, dapat ma-archive yan. So ngayon, nag-privilege speech ka na. So hindi nawalan ng saysay yung sinagawang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Yes, ang susunod namin gagawin, pinapa-prepare ko na yung transmittal letter papunta sa ombudsman saka sa DOJ. Ng lahat ng nakalap naming ebidensya, testimonial, documentary, lahat ipapadala namin doon para sa ganun makatulong yung committee hearings namin sa sinasagawa nilang preliminary investigation. Katunayan, nagpahayag na nga yung ombudsman, nagpasabi sa aming opisina kung pwede sila makakuha ng kopya. Hindi ko mapadalan kasi hindi pa yun o public record. Kasi hindi pa nga pirmado. Pero ngayong naipahayag ito sa pamamagitan ng privilege speech, di public record ito. So pwede ko silang padalhan. So lahat-lahat ng annexes, lahat ng attachments, lahat yung TSNs, papadala ko sa kanila para makatulong sa kanilang preliminary investigation. Kasi ang alam ko, may mga ebidensya pang natakil namin sa komite, sa pagdinig, na wala pa sa kanilang kaalaman. So yun ang isang saysay na daan ko na lang sa privilege speech para maipadala namin. Otherwise, hindi kami makakatulong masyado. Although, sasabihin ko, I take pride in saying na marami na rin kaming naipasa o naipadala na ebidensya sa DOJ at saka sa ombudsman na ginagamit nila ngayon. Senator, gusto namin malaman, ano yung nakita mo na hindi nakikita pa ng ombudsman? Hindi kasama, pero ito, sinaklaw ko na rin yung pati yung mga letter request ng mga lawmakers. Kasi isa sa rekomendasyon namin, yung allocables. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. So kasama si Senator Marcoleta sa further investigation, tama ba? Yes, correct. Ba't hindi mo raw nabanggit sina Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada? Pero nandun naman yung mga pangalan. Alam mo, Igan, kung babanggitin ko isa-isa, lalong hahaba Kaya nga tinaan ko na lang, in-scroll na lang. Kasi ang pinakita ko doon, yung menu na mga possible charges o possible preliminary investigation, possible fact-finding, possible further investigation. Nakalap lahat yon at inisa-isa ko kung I think mga 10 or 11 possible criminal charges yun na pwedeng imbestigahan. Yun sa amin, sabi ko nga, hindi ito hatol. Katunayan, between noong na-route namin yung committee report, yung partial committee report, and yesterday, may mga developments Katulad yung kay Senator Estrada, hindi ba? Dahil naghumingi yung ombudsman sa opisina, sa LBRMO namin, ng kopya ng mga, para ma-identify yung mga proponents. Yung LBRMO, nagpadala na, wala sila makita na directly attributing
yung mga items, yung mga insertions na nangyari kay Senator Estrada. So meron ng mga developments na gano'n. So sinasabi ko, between now or between February 11 and now, may mga nagde-develop na kung saan pwedeng gamiting depensa ng mga kasamahan ko senador. So hindi kami nag-i-indict kasi hindi naman kasama sa mandato namin Yes, yon. Ang sa amin is in aid of legislation and investigations. Kasi yung Blue Ribbon Committee lamang ang merong parang kulatilya na and investigations. Meaning, kasama kasi mga malfeasance, misfeasance, non-feasance. Pwede na isama namin para ibigay namin doon sa kaukulang ahensya na nagsasagawa, na may mandato na magsagawa ng preliminary investigation. Ang Blue Ribbon, hindi naman kami prosecutor eh. Yes, sir. Ito nga, sabi nyo, doon ako medyo nakatutok sa sinabi ninyo na sa inyo pong paglilingkod bayan, more than 50 years, parang ngayon lang nangyari ito, hindi ba? Na kahit saan kayong direksyon tumingin o gumawa, ay parang hindi ho makausad no, doon sa partial committee report ninyo. Ang sabi nga, ito in aid of legislation, pero may mga hindi ho talaga pumirma. Ang siguro tanong namin bilang kami ho, nakasubaybay talaga dito for accountability, paano yun in the future? Ano bang po pwedeng mailagay sa batas para sabihin na natin na talagang magampanan ho sana, di ba, ng buo yung Zero trabaho, corruption. o yung mga trabaho po ng Senado o mga senador na parang hindi ho nagkakaroon ng ganitong parang you're caught between a rock and a hard place, sabi nga. Siguro sa rules of the Senate. Kung ma-amendahan namin yung rules, i-include namin doon yung ma-define more aptly or more properly yung duties and responsibilities ng mga miyembro ng komite. Kasi simple lang naman pirma lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag pumirma ka, sumasang-ayon. Katulad ng inihayag ni Senator Erwin Tulfo. Pumirma siya, pero marami siyang gustong tanungin. Hindi nga uusad, hindi ma-introduce o hindi maka-clarify through interpellations. Hindi ito malalagyan ng mga amendments, modifications. Hindi ma-adapt kung walang pipirmang mayorya. Kung napirma ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanguard with 5 B vitamins in higher levels. Until such time na ma-report out ko yung partial committee report. Kasi I cannot also allow them to have the best of both worlds. Gusto nila ayaw magpirma, pero interpolate nila ako. Kaya sabi ko, magiging redundant tayo. Pag assuming na makakuha ko ng majority signatures, i-report out ko, doon tayo magdebate. Doon natin italakay para maging fruitful, maging more productive yung talakayan natin. Kasi kahapon, maski interpolate mo ko, hindi naman yung papasok as part of the report na ma-adapt sa plenary. So yun ang, I think, ito sa akin to, sinadya ko yon na hindi ako mag-yield ng floor sa interpellation para medyo maski paano, magkaroon sila ng sense of responsibility na pirmahan nila yung committee report kung gusto nila akong tanungin. Ito naman si Senator Marcoleta, sinabi ko na nga na until then, until such time that I gather the required majority signatures, I will not yield the floor for interpellation. In the meantime, pero tumayo pa rin siya, unusual daw. Hindi yun unusual. Maski nga walang pasubali o walang sabihin natin kondisyon na yung sa partial committee report na lang tayo mag-interpellate. Wag dito. Maski nga walang ganon, any senator has the right not to yield the floor and not to be interpellated. Katunayan, binanggit nga ni Senate President Soto at inabot ko rin yon yung panahon ni Senator Miriam. Siya nga nag-sponsor ng bill, yung reproductive health. Pero sabi niya, ayoko mag-interpellate. Pwede yun. So yung ibang sponsor ang in-interpellate. Pwede pala yun. So, walang height. Sabi nga, hindi naman to irregular o hindi naman sa parang hindi unusual. Tulad na sinasabi niya. Alright. Pero ito pong sinasabi din na yung sa usapin po ng parang prelude, no? O parang ito na yung nakikinita na daw, kunyari sa impeachment, na kung makarating nga ho dyan sa Senado, parang baka maging ganito rin ang butuhan. Ano ho ang inyong masasabi doon? I don't want to go there. Kasi potential senator judge ako. Either way, hindi ako magkokomentaryo if and when makarating sa amin yung transmittal ng articles of impeachment. Kasi doon po Kasi makikinig lang naman kami sa direct examination, cross-examination, presentation ng mga ebidensya. Yun dapat ang papel namin, makinig at mag-assess. At the end of the day, bumoto. Either mag-convict or mag-acquit. Ako, very truthfully, very honestly, wala akong formed decision as of now. Gusto kong marinig kung ano man yung maipipresenta ng bawat panig bago ako magde-decide kung ano yung decision ko. Pag pinag-usapan ng pananagutan, sabi namin dito, hindi pwedeng paghiwalayin ng impeachment at flood control projects. Kailangan managot yung mga nakita mo dyan. Meron pa tayong asang public hearing ng Blue Ribbon Committee, Senador? Yes, sabi ko nga patungo ito, ang isang aspeto na hindi pa natalakay sa walong pagdinig, yung kasi isa sa recommendation ko, i-abolish mawala na itong mga allocables, leadership fund, insertions. So patungo doon sa legislation o legislative proposals. Kaya dapat matalakay natin yung mga allocables. Papatawag yun na ito. Kasi, tapos yung mga insertions na pakikialam ng mga lawmakers sa pag-implementa,
Maraming pwedeng Pero, talakayan. Tapos, ang natalakay pa lang namin, microcosm di ba sabi ko, yung Bulacan First District Yun pa lang. Engineering Office, Yeah. pati yung Oriental Mindoro. So, that would be representative or macrocosm ng nangyayari sa Luzon. So, as we speak, tuloy-tuloy naman yung mga teams namin tumitingin sa parting Visayas, parting Mindanao, just to show na hindi lang ito limited sa mga areas na nabanggit yun sa pagdinig. So, pwedeng extend yung investigation o yung inquiry papunta sa ibang lugar para makita na kung totoo, no, na kung lalabas sa investigation, na at mukhang doon papunta sa direksyon na talagang widespread. Abot ito hanggang Mindanao, Opo. yung pangungurakot ng pera. Opo. Nasa ganun, magising na yung ating mga kababayan. Kaya nga isa sa legislative proposals doon, yung magkaroon ng public participation. At tapos yung pwede mag-form yung mga komunidad na sila mag-initiate ng class suit against the perpetrators na that caused their misery. Kasi prolonged yung misery ng mga kababayan hanggang ngayon nga. Di ba? May mga lugar na hindi makaahon sa baha Di ba? Okay. Binigyan ko nga ng isang example doon, yung Barangay Mercado. Na yung mga estudyante papasok sa school, lulusong sa baha. Opo. Yung mga manggagawa, lulusong sa baha. Ang sabi nga nila, mabuti nga sila nakahiga sa kama. Kami, natutulog kami, katabi namin tubig baha Oo. Sir, dun sa findings niyo sabi niyo nga, where did the money go? Diba? Saan napunta yung pera? Dun sabi niyo talagang ang na-expose po dito sa investigation niyo sa partial investigation na report. I mean, yung systemic, coordinated at multi-actor process. No? Sinasabi parang talagang di ba nag-iba-iba lang from yung pork barrel, tapos yung kay Napoles, PDA. yung lahat, yung ganon. So parang PDAF. ngayon, sa pag-abolish, baka mapalitan lang naman yung pangalan, di ba? Ganun ang nangyari over the years. At naging mas blatant, di May ba? kickbacks at commission pa rin. Oo, parang kasi yung mga lawmakers parang binigyan nila ng proteksyon yung sarili nila para hindi nga mabilis silang mabuking. Ano ang gagawin in aid of legislation dito po? Ako kasi, coming from my previous life sa law enforcement, mas gusto ko i-balance yung corrective at saka yung punitive. Kaya nga, sa isang rekomendasyon namin doon, gusto namin bigyan pa ng ngipin yung ombudsman na bigyan sila ng law enforcement arm. Kasi sa ngayon wala maasa sila sa NBI, sa PNP. So kung meron silang sariling law enforcement service within the ombudsman, makapag-apply sila ng search warrant, makapag-conduct sila ng law enforcement operations na in-house, na sila yung mag-appreciate sa tulong ng kanilang mga prosecutors, ma-appreciate yung pag-preserve o pag-compile ng mga ebidensya ng kanilang law enforcement unit. This is a bold step para talagang lakasan, strengthen natin yung anti-graft body like the ombudsman. Bibilis yung proseso, Senador. Di ba? Hindi nagre-request ka, naghihintay ka pa. Ito, kasi bibilis sila sa PNP sa NBI Kung meron silang sariling law enforcement arm, talagang makakapag-focus sila sa kanilang trabaho. Meron pang isang recommendation doon na i-authorize yung ombudsman na mag-deputize ng mga lawyers as parang private prosecutors para tutulong sa pag-prosecute kasi kulang na kulang sila sa tao. Kung mag-hire naman sila, kailangan nila pondo. Pero kung mag-deputize lang sila ng mga private lawyers bilang deputy or deputies ng ombudsman, lalawak pa yung kanilang ibig sabihin yung kanilang masasakop na imbisigahan sa anti-corruption efforts natin. Nasa partial report yan? Nandun, ba't hindi nabasa? Sa partial report yun. Ko dapat Kaya naman sabi ko, pumirma. crossover lang naman ito. Oo. Bigyan natin ng puwang yung partial committee report na sa ganon, Opo. sa pagpapatuloy ng mga hearings, yung susunod namang mga matatakil na issues na iba, ang ating ipapasok doon Focus sa na. final committee report na nakapaloob na doon, na hindi na kailangang ulitin, yung nakapaloob sa partial report kasi na-adapt na yung partial committee report. Yun nga po. Sir, ito. Hahaba kasi kung kumpleto, sabi nila bago pipirma, kumpletuhin, kumabot kami 1,000 pages. Opo. Ako, ang tanong ko lang again, sir, kunyari, maganda kasi yung proposal niyo, bigyan ng mas makapangyarihan po ang ombudsman, Pero yung again, yung pagboto again dun sa ganito, kung may mga senators po o ilan pa sa mga politiko na maaring nasangkot po dito sa ganitong mga anomalies, paano kaya yung boto ma-achieve? Parang hating-hati daw kasi ngayon, hindi ba? Parang kung ayaw-ayaw talaga. Let's put it this way, Kasi noong unang pinag-usapan namin, na-discuss namin ito na sina Senate President, mga ilang senador, nung naka-break pa kami, nag-volunteer na si Senate President. Sabi niya, kasi sabi ko, nahiya akong makiusap uli sa ating mga kasama. Opo. So, dadaanin ko na lang sa privilege speech para may report out. Kasi I think I owe it to the Filipino people na ma-update sila ano nangyari sa mga Blue Ribbon na committee hearings. So, tinawagan niya, meron siyang tinawagan na isang membro ng mayorya na hindi pa nagpipirma. Ang sagot sa kanya, pasensya na SP kasi napakausapan ako ng isang kasama natin sa minorya. So, I could just surmise na without passing judgment, this is speculative on my part, based on the revelation made by the Senate President, na merong isa, at least one, na ang sinabing dahilan, may nakiusap sa kanya. So, kaya ako naisip na baka naman yung mga iba nag-aalanganin na pumirma kasi, alam nyo, hindi natin mayalis yung magkakaibigan, may mga pinagsamahan,
nag-aalala rin sila na kung pipirma, baka maapektuhan yung kanilang pagsasama. Kaya nga sinabi ko, nagdi-disagree ako sa kung ano man yung reason nila, pero naintindihan ko. Kasi may human factor dito eh. May human element and we are all, di ba? Lahat naman tayo merong human factor na kinoconsider sa ating paggawa ng desisyon. Hindi naman tayo lahat rigid eh. Pero dapat sabihin na lang nila pag napakiusapan sila. One-on-one, Baka, walang At personalan. least yung isa na nakausap, yun, Opo. very honest siya, na kinonfide niya kay Senate President Soto, pasensya na SP, kasi napakiusapan ako. Opo. Pero yung Pero yun ang isa sa problema, kaya Hindi laganap pwedeng, ang korupsyon. oo. Yung human factor, Senador. Di ba? Yeah, you can say that, pero again, I want pass judgment on my colleagues. Kasi hindi naman talaga yun ang sinasabi kong dahilan. Baka yun din ang dahilan ng Oo. iba na kaya hindi makapirma. Ay, Kasi sa akin lang at simple lang, piniliwanag din ni Senate President nung nagmanifest siya, na ang pagpirma hindi nangangahulugan na sumasang-ayon ka. Oo. Pwede nga magpirma ka, sabi mo, I dissent. Okay. Hindi ka bound ng committee report. Ngayon, kung gusto mo naman na mapaayos yung hindi ka sumasang-ayon, edi mag-interpellate ka, mag-amend ka, para kung ano yung final na papag-usapan sa plenaryo, yun ang hindi naman lahat ng isinulat ko doon, hook, line, and sinker, tatanggapin ng lahat o ng majority. Magbobotohan namin yun may amendment. Halimbawa, katanggap-tanggap sa akin bilang sponsor, sabi ko, I accept. O di carried. Sa tingin nyo, Pagka naman hindi katanggap-tanggap sa akin, sinabi kong, I cannot accept. Pagbobotohan namin yun. okay. Sa tingin ninyo, sir, kasi sabi ko nga, babalikan ko yun dun sa sinasabi niyong pagbibigay ng extra na kapangyarihan sa ombudsman. Papasa kaya ito sa lahat ng senador kaya this time around na para mas magkaroon po ng sistema na makakapaghabol doon sa mga tiwaling opisyal? I hope so. Sa tingin Kasi ninyo? kung laban sa korupsyon ang usapan natin, Aha. I don't see any reason why yung members ng Senate or the House hindi magsusuporta. Ay, paano kung sila... Pati nga yung pag ano ng whole departure order, Opo. kasi tinanong ko rin sa mga legal staff ko ito Sabi ko, hindi pa tayo magbabiolate ng Constitution. Halimbawang bigyan natin ng poder yung Ombudsman at saka yung DOJ na mag-issue ng whole departure order. Opo. Sabi naman nila, walang bangga sa Constitution. So sa ngayon, korte lang ang pwede mag-issue ng either whole departure order o yung tinatawag na precautionary Aha. whole departure order. So medyo tedious yun kasi mag-a-apply ka pa mag-motion ka pa sa court. Pero kung ang ombudsman mismo, bibigyan natin ng ganong kapangyarihan na sila mismo, pag sa tingin nila merong risk ng flight, yung kanilang inibisigan, agad-agad makapag-issue sila ng whole departure order. Okay. Mangungumusta lang ako, Senador. Medyo matindi yung mga hamon sa Senado, no? Impeachment, pending impeachment trial dyan ni BP Sara, itong flood control partial report mo. Yung liderato ba matinag o mapapalitan? Impeachment or no impeachment, flood control or no flood control, lagi naman talagang pagka leader kang Senado, humanda ka sa kudeta. Nangyayari talaga yan Meron ba? Senador, meron ba? Nawala. Sa ngayon, wala naman. Hindi naman titigil din yung gusto mag-Senate President o mag-take over sa majority. Hindi naman talaga titigil yun Kung makakakuha ng numero, bakit nga ba hindi? Kasi There was at least one time na medyo ramdam namin na nagkaroon ng real risk or danger na mapalitan. Okay. After that, medyo humupa. So, Pero ano? hindi namin mapiprevent. Ganyan talagang kalakaran namin. Meron kang 13 supporters, 13 votes. Edi go. Di palit. Edi, sabi ko nga sa mga staff ko, anytime, dapat ready kayong bumalik sa 5th floor. Kasi ngayon, nasa 6th floor kami kasi yung mga officers of the Senate, nasa 6th floor. Tabi-tabi kami doon. So sabi ko, galing naman tayo sa 5th floor, maganda kayo. Just in case na magpalitan ng liderato, siyempre, hindi na tayo pro temp. So balik tayo sa 5th floor. Kami rin, nag-uusap kami ni Senate President, ready naman siya. Sabi niya, sanay din naman tayo mag-minority. Okay. Ganyan talagang buhay kasi demokrasya tayo. Kung sino may mayorya, di sila yung mamuno. Opo. So ito na lang, para sa pagpapatuloy po ng inyong hearing, imbitahan daw ninyo si dating House Speaker Martin Romualdez uli. May mga bago ba? Yeah, Miss Connie, isa pa yun. Pipilitan ni Senator Marcoleta na hindi ko rin inimbitahan. Kung titingnan niya lang yung record, inibitahan na siya, hindi siya dumalo. Tapos, meron tayong umiiral na interparliamentary courtesy na ayaw niyang kilalanin. Apo. Sabi ko nga doon sa aking privilege speech, hindi na yun matter of practice. Although it's a time-honored tradition. Mula sa pool na nagbukas yung Kongreso, umiiral na yan. Ito, na-formalize pa ito, naging principle pa ito doon sa concurring opinion ni dating Justice Tinga sa Supreme Court. Na sinasabi niya talagang dapat ma-preserve, ma-balance yung umiiral na interchamber courtesy ng dalawang houses kasi bicameral system tayo. So, pinipilit niya pa rin na ngayon, kaya nga sabi ko, kung ikaw naman ang malagay sa ganyan,
ready ba yung liderato na, o sige, pumunta ka dun kasi mayroong invitation dito. Hindi gagawin yon. Pero sabi niya, willing siya magpunta. Eh di magpunta siya. Ganon din naman sa kabila, di ba? Nagpunta si Congressman Chanco, nagpunta si Congressman Libiste. Voluntaryo. Ngayon, kung maimbestigahan halimbawa yung kanyang sinasabing, di umano'y maanumalyang sose, sabi niya, pupunta siya. Tingnan natin kung pupunta siya. Gigisahin siya ng mga congressmen dun.